Shalom, shalom! Aking mga kapatid sa pananampalataya. Ito na naman po yung kapatid na si Roland, na binibigyang pagkakataon ng rabay na muling makapangaral ng kanyang salita. At sana po tayo po ay nakahanda na sa anumang aral na ibabahagi ng rabay. At kung maapakan man po, uli kong sinasabi, ang ating mga paa, tayo po sana ay magkaroon ng tinatawag na kapakumbabang loob na tanggapin po natin ang ating mga pagkakamali. At naway ang aral po ng rabay ay gamitin po natin para maiwasto po natin ang ating buhay. Para po sa ating ikatututo at sa lalong ikakalapit po natin sa harapan ng Ama. At naway ang ating mga nagawang pagkukulang at mga kakulangan po natin sa mga nakaraang mga araw at panahon, bigyan po sana tayo ng rabay ng redemption para po maisulit po natin yung natitira pa nating araw dito sa lupa na magampanan at magawa yung ating mga pagkukulang. Kaya kung kayo po'y nakahanda na mga kapatid, talasasin po natin ang aral ng rabay. At muli, katulad ng sinabi ni kapatid na Romano, ihanda na po natin ang ating maikling lapis at papel dahil ito po ay mas maganda kaysa sa mahabang memorya. Now, alam po ninyo na sa ating pang-araw-araw na buhay, araw-araw po ay tayo namimili sa ating gagawin sa buhay. Araw-araw po ay tayo po ay nagdedesisyon kung ano po yung ating dapat gawin at kung ano po yung ating magiging gawain sa ating pang-araw-araw na buhay. At kung titignan po natin sa ating pagdedesisyon, lalo na po kung tayo po yung mga magulang, hindi lang po tayong apektado. Apektado po lahat ang ating mga mahal sa buhay. Ang ating mga asawa, ang ating mga anak lalo na. Kaya talasasin po natin ang aral ng rabay at naway ang aral ng rabay lalo po sanang magpatatag ng ating pananampalataya. Ano po? Ang pamagat po ng aral ng rabay ay the Word or the world. Ang salita o ang sanlibutan. Now, tatalasisin po natin At sa ibinigay pong aral ng rabay, nagbigay po siya ng mga halimbawa sa mga nauna sa atin. At sila din po ay namili sa kanilang buhay kung ang salita na narinig nila mula sa Ama o ang nakita nila at naramdaman sa sanlibutan. At alam ko, tayo ay araw-araw ay nasa ganitong sitwasyon. At kung minsan, kung hindi po natin mapagtatanto, ito yung mga panahon o mga dahilan, it's either tayo po ay mapapalapit lalo sa Ama o tayo po ay mapapalayo. At naway ang mga tauhan sa Biblia na maririnig po natin na kwento, makapulot po tayo ng aral. At huwag sanang mangyari sa atin yung mga bagay na naging dahilan kung bakit sila po'y nangawala sa pagpapala ng Ama. At kung yung marinig nating kwento lalo siyang pinagpala ng Ama dahil sa kanyang pagsunod sa salita, tayo din sana ay matuto sa kanilang halimbawa. At kung kayo man po, sabi ko nga po, may mga nagawa kayong pagkakamali sa buhay, hindi na po may babalik pa yung nakaraan. Ang mabuti na lang po nating gawin pulutin yung mga natitira pa nating mga pwedeng pulutin para iayos ang ating buhay. At sa susunod na mga araw, mapagtanto po natin na pwede pala nating ayusin sa mas maganda at mas masinop na pamamaraan ng ating buhay. At ito'y ibigay nating aral sa ating mga anak at sa ating mga apo. Kaya talasasin po natin ang kwento mga kapatid. Kung kayo po ay handa na. Ang una po nating talasasan ay magsisimula sa aklat ng Genesis. Bereshit. Ang unang aklat po sa Biblia. Tatalasisin po natin yung unang tauhan na ibinigay ng rabay na kwento.
kung saan siya din ay namili. Kung ang pipiliin niya ay ang salita ng Ama na ibinigay sa kanya o yung mga nakapalibot sa kanya o ang sanlibutan na kanyang nakikita at nararamdaman noong panahon niya. Dito po natin mababasa sa aklat ng Genesis chapter 12. Verse 1. Ito po yung kwento ng isang tauhan sa Biblia na ibinigay ng rabbi na halimbawa. Talasasin po natin. Sabi niya dito sa chapter 12 verse 1, At sinabi nga ni Yahweh kay Abraham, Umalis ka sa iyong lupain at sa iyong mga kamag-anak at sa bahay ng iyong ama na ikaw ay pasalupaing ituturo ko sa iyo. Now, ito ang salita na narinig na Abraham. Nang si Abraham po ay 75 years old, ay narinig po niya ang salita ni Amang Yahweh at ang salitang narinig niya, sabi niya, Umalis ka sa iyong lupain, kung saan ka ipinanganak, saan ka lumaki, andyan ang iyong mga kamag-anak, mga kaibigan, mga naging kakilala, at dyan ka na rin nagpatayo ng bahay. At dyan ka na rin namuhay for 75 years. Iiwanan mo ang iyong lupain, iiwanan mo ang iyong mga kamag-anak, at iiwanan mo ang bahay ng iyong ama. Now, pag ito po ay maririnig natin sa panahon ng ating buhay, ano kayang gagawin natin? Now, matitiis ba natin na iwanan ang lahat doon sa lugar na doon na tayo lumaki? Andun na yung ating mga kapatid, mga mahal sa buhay, mga kamag-anak, lahat ng kakilala mo. Andun na lahat. Pero sabi niya, iiwanan mo itong lahat at ikaw ay pupunta sa lugar na ituturo ko sa iyo. Alam po ninyo, napakahirap po siguro. Ano po? Nung panahon ni Abraham na iwanan na lang basta ang kanyang kinalakihang lugar at iwanan ang kanyang mga mahal sa buhay dahil lang sa tinig na narinig niya kay Amang Yahweh na inuutusan siya para umalis. Nawan tanong, alin ang susundin ni Abraham? Ang salita ng Ama o ang sanlibutan? At ang sanlibutan dito ay ang kanyang mga mahal sa buhay. Hindi po madali, ano po? Dahil hindi ganon kadali ang magdesisyon. Dahil na umalis po si Abraham, hindi na po siya bumalik. After that, never po siyang bumalik sa kanyang pinanggalingan. Dahil ang utos sa kanya ni Amang Yahweh ay pumunta sa lugar na pinili sa kanya. Bakit? Eto, yung pangako kung susunod si Abraham. Gagawin kitang isang malaking bansa at ikaw ay aking pagpapalain. Padadakilain ko ang iyong pangalan at ikaw ay magiging isang kapalaran. Pagpapalain ko ang mga magpapala sa iyo at susumpain ko ang mga susumpa sa iyo at pagpapalain sa iyo ang lahat ng angkan sa lupa. Now, imagine niyo yung pangako kay Abraham. Now, for this time, Abraham is 75 years old at wala pa siyang anak dahil baog ang kanyang asawang si Sarah. Now, ipagsasapalaran po ba natin ang ating buhay sa isang lugar na wala tayong kilala? Walang nadala si Abraham maliban sa kanyang damit sa likod at ang kanyang asawa at ang kanyang pamangking sulot. Pero yung pangako ni Abraham, kung susunod siya, gagawin siyang ama ng mga bansa. Pagpapalain ang magpapala sa kanya at ang lupa ay maliligtas dahil sa kanya.
Now, tandaan mo yung pagpapala. Sabi niya, ang lahat ng angkan sa lupa ay pagpapalain dahil sa iyo, Abraham. Alam po ba natin na ganito rin ang ibinigay sa ating pangako ng Ama nang tayo po ay manampalataya? Ito rin po yung pinangako sa atin. Alam po ninyo, ang aral pong ito ay hindi po sa mga tagalabas. Dahil ang aral ng rabay palagi nauuna sa kanyang sangbahayan, sa kanyang asimblea, sa kanyang mga lingkod. Kaya nung tayo po ay nanampalataya, alam din natin ang pangako na kung tayo mananampalataya sa Ama at sa ating Rabbi Yeshua, ang pangako, ibibigay sa atin ang kaharian ng Ama at tayo bibigyan niya ng buhay na walang hanggan. We know the promise. Ganito rin kay Abraham. At anong ginawa ni Abraham nang marinig niya ang pangako ni Amang Yahweh na pagpapala? Tinanggihan ba niya? At nanatili siya doon sa mga kamag-anak niya at mga mahal sa buhay? Verse 4, anong ginawa ni Abraham? Yumaon si Abraham ayon sa utos sa kanya ni Amang Yahweh when he was 75 years old. Kaya ito ay masasabi nating nasulat na si Abraham ay ibinilang na matuwid dahil sa kanyang pananampalataya. At alam po natin ang kwento. Dahil sa pagsunod ni Abraham sa salita ng Ama, iniwan niya ang sanlibutan. Iniwan niya ang kanyang mga mahal sa buhay. Ang kanyang mga naiwan sa kanyang kinalagihang lupa. At hindi po siya lumingon kahit kailan. Pinagpala po ang lahat ng mga bansa. Dahil kay Abraham, dahil sa lahi ni Abraham, nagmula si Haring David. At dahil kay Haring David, nagmula ang ating Rabbi Yeshua HaMashiach na siyang ating Rabbi at Master na nagbigay ng kanyang buhay para sa ating mga kasalanan. Yun po ang pagpapala ng isang taong nanampalataya sa salita, hindi doon sa sanlibutan. So tayo na po ay meron ng pattern, ano po? So ang gagawin lang natin, sundin lang natin si Abraham. Iiwan din natin yung ating mga mahal sa buhay. Iiwan din natin yung ating mga kaibigan. Yung ating mga ari-arian, iiwan din natin. Bakit? Para lang masunod ang salita ni Amang Yahweh. Napakasimple, ano po? We wish. Ganun po kasimple, ano po? Sana po tayo ay maging katulad ni Abraham. Sana lahat ng mga tinawag ng Ama ay katulad ni Abraham. Dahil ang mga susunod na kwento ay makikita po natin na bagamat ang mga sumunod na kwento ay mula sa lahi ni Abraham, hindi po sila naging katulad ng kanilang ninunong si Abraham. At dito natin makikita, mga kapatid ko, kung paano pinahahalagahan ng tao ang mga bagay na pinapipili ng Ama. Kung pipiliin natin ang salita na kanyang ibinigay sa atin para ating ibuhay at sundin, o yung mga bagay na nararamdaman natin o nakikita ng ating mga mata na sa tingin natin ay mas mahalaga kaysa sa salita na narinig natin mula sa Ama. Napakadali pong sabihin, ano po, nasusundin sa Amang Yahweh. Pero, sabi nga natin, napakadaling sabihin, mahirap gawin. Ito pong kwentong susunod, may kinalaman po dito sa Exodus chapter 2 verse 21. Kanina, ang pinagpilian na Abraham ay ang kanyang lupang pinanggalingan o tinubuan, mga kamag-anak, mga kaibigan, mga mahal sa buhay. Now, itong kwento namang ito,
Exodus chapter 20, may kinalaman naman ito sa kanyang asawa at kanyang mga anak. Now, ang tanong, iiwan din kaya niya? Dahil sa salita na kanyang maririnig? Tignan po natin. Ang kwento po dito sa Exodus ay kwento nino? Tama po kayo. Kwento po ni Moses. At alam po natin ang kwento ano po. Bibigyan ka natin ng background sa mga hindi pa nakakaalam. Si Moses po ay mula sa lahi ni Liway o Levi. Siya po ay inampun ng prinsesa nung panahon dahil pinapatay yung mga pinapanganak na lalaki. Nabuhay at lumaki si Moses ng 40 years sa Ehipto bilang isang prinsipe. And then, nagkaroon po ng tinatawag nating napakalaking pagbabago after that. Dahil yung sumunod na 40 years, ginugol po ito ni Moses sa ilang. Walang katulong, kundi siya ay magpapawis sa kanyang sarili para mabuhay. Siya po'y naging isang magtutupa o pastol ng tupa. Now, so inabot po si Moses sa ilang ng buhay ilan? For 40 years. At dahil siya po'y natira sa ilang for 40 years, siya po'y nagkapamilya at nagkaasawa na sa ilang. Ito po yung kwento ng kanyang buhay sa ilang. Exodus chapter 2, verse 21. Ito ang sabi po niya. Exodus chapter 2, verse 21. At si Moses ay natuwa na makisuyo sa lalaking yaon. Meaning, natuwa means nakontento. So, after 40 years, naging palagay na po yung loob ni Moses. Doon sa ilang. Bakit? Nakilala niya ang pamilya ni Jethro. At dahil naging magaan ang loob niya kay Jethro, ipinaasawa ni Jethro yung kanyang isang anak na babae kay Moses. At siya nagkaroon ng kanyang sariling pamilya. Kontento na po si Moses sa ilang. Nabubuhay na po siya ng maayos. Tahimik na po yung buhay niya. Mayroon siyang mapagmahal na biyanan, mayroon siyang mapagmahal na asawa. And then, verse 22, at nagkaanak ng isang lalaki at kanyang pinangalang Gerson. Mayroon na ring anak. So meaning, wala nang hahanapin pa si Moses. Alam po ninyo, nakontento si Moses sa kanyang buhay sa ilang. Bakit? Ano pa bang hahanapin ng isang lalaki sa buhay niya? Mayroon siyang mapagmahal na biyanan, mayroon siyang nakakain dahil mayroon siyang hanap buhay bilang magpapastol, mayroon siyang mabait at mabuting asawa, mayroon pa siyang anak. Wala na siyang hahanapin pa. Kontento na siya sa buhay. Tama? Pero isang araw, dumating ang salita. Sabi niya dito sa chapter 3 verse 10, chapter 3 verse 10 ng parehong aklat ng Exodus, eto. Sabi niya dito, chapter 3 verse 10, halika ngayon. Meaning, tinawag siya ni Amang Yahweh. Halika ngayon, Moses. After 40 years sa ilang si Moses, dumating ang tinig ni Amang Yahweh. Halika ngayon, sabi ni Amang Yahweh. Ikaw ay susuguin ko sa Paraon. Ibabalik kita sa Ehipto. Ang lugar na tinakasan mo for 40 years. Dahil ikaw ay hinahanap na patayin. Ibabalik kita sa Ehipto. Bakit? Upang ilabas sa Ehipto ang aking bayan ng mga anak ni Israel. Now for this time, ang Israel po ay inaalipin na ng mga Ehipsyo. At dito papasok ang kwento ni Moses. Kaya nasulat ang aklat na Exodus, ang pag-alis.
Now, ang tanong, kung kayo si Moses, susunod ba kayo sa piling ng Ama? Pipiliin ba ninyo ang salita o ang inyong asawa at anak at kayo ay kontento na sa buhay? Now, siguro po, hindi natin itataas ang ating mga kamay. Ano po? Dahil iniwanan ni Moses ang Ehipto dahil sa kanyang ginawang pagtakas 40 years ago. Now, babalik ba siya sa lugar na iniwanan niya? At iiwan niya ang kanyang asawa at anak? Matitiis ba nating iwan ang ating asawa at anak at pupunta tayo sa lugar na hindi natin alam kung ano magiging buhay natin sa ilang? Ganun po ba kabilis magdesisyon? Hindi po ganun kabilis. Asawa at anak ang pinag-uusapan na rito, mga kapatid. Ha? Now, sa mga may asawa, taas yung kamay nyo. Iiwanan nyo ba asawa nyo at anak nyo? For another 40 years, hindi nyo alam kung kayo babalik pa. Dahil after that po, hindi na rin bumalik si Moses sa lugar ng kanyang asawa. Hindi na po siya bumalik. Wala po kayong mababasa sa Biblia na bumalik pa si Moses sa kanyang pinanggalingang ilang sa panahon doon sa kalupaan ni Jethro. Now, pumayag po ba si Moses na bumalik sa Ehipto at dininig ang salita ni Amang Yahweh? Yes, pumayag po ayon sa kwento. At si Moses po ang ginawa ni Amang Yahweh na nanguna para ialis ang bayang Israel for almost 2 to 3 million na mga taong Israelita mula sa Ehipto papunta sa tinatawag nating lupang pangako. For how many years na paglalakbay? For another 40 years. At dahil sa ginawa po ni Moses, sinabihan po siya ni Amang Yahweh na pinakamaamong nilalang na nabuhay sa lupa. At sigurado po si Moses na tinawag ni Amang Yahweh na tapat na lingkod ni Amang Yahweh. Ayun po yung pangako sa kanya. Dahil sa iniwanan ni Moses ang kanyang pamilya, dahil sa salita na narinig niya at pinangunahan ng bayang Israel. Napakadali po ano po sabihin. Napakadaling iwanan yung asawa, ano po? Napakadaling iwanan ng mga anak. Sana lahat tayo ay katulad ni Moses, ano? Ang tanong, ganun ba kadali? Kanina narinig natin si Abraham. Ganun niya kadali. Iniwanan ang kanyang mga mahal sa buhay. Ngayon, ito naman si Moses. Parang ganun din kadali. Ano po? Nang iwan niya ang kanyang asawa at anak. Alam po ninyo, kung mapapansin po ninyo, hindi ganun kadali ang sakripisyo at pakiramdam ng mga taong binigyan ng Ama ng salita at responsibilidad bilang isang mananampalataya. At tayo pong lahat ay binigyan ng Ama ng responsibilidad nang tayo po ay tinawag para manampalataya. Now, ang tanong, tayo po ba'y mananatili sa pananampalataya? O tatalikuran natin ang salita at yayakapin natin ang sanlibutan? Ang sanlibutan naman dito, yung mga mahal mo sa buhay. Ganun po ba kadali? Kakayanin ba ng ating dibdib ang pag-iwan sa kanila? Talasasin po natin. Ano po? Kaya, magtanong na po kayo sa inyong mga sarili, mga kapatid, kung ganun kadali ang manampalataya sa Rabay, sinasabi ko po sa inyo, hindi po ganun kadali ang manampalataya sa Rabay. Kaya ito'y nagbibigay siya ng aral na kung tayo ay magdidesisyon na mananampalataya sa Rabay, susundin po natin yung mga ibinibigay niyang aral kung paano matatawag na tapat na lingkod.
Kung kaya nating sundin si Abraham, then tayo'y matatawag na tapat na lingkod. Kung kaya nating sundin yung ginawa ni Moses, then tayo'y pwedeng tawaging tapat na lingkod. Pero kung hindi po natin magagawa yung ginawa ng dalawa, at kabaliktaran ang ginawa po natin, abay kapatid ko, ngayon pa lang sinasabi na ng rabay, hindi ka tapat at hindi ka pwedeng maging lingkod. Hindi ka po pwedeng mananampalataya. Kaya bilangin na po ninyo sa inyong mga daliri yung mga iiwanan ninyo. At tatalikuran sa buhay kung kayo po ay magdesisyon na kikilalanin ang ating Rabbi Yeshua HaMashiach. Sumunod na kwento, Josue. Ito namang kwentong ito ay may kinalaman naman sa tinatawag nating kayamanan. Tingnan natin kung alin ang pipiliin ng isang tao. Ang salita o ang kayamanan. Alam ninyo, marami ang tumatalikod dahil sa kayamanan. Natalasasin natin kung sino yung o kung alin ang pipiliin ng tauhan dito sa Biblia. Joshua chapter 7. Eto na. Now, ang kwento rito sa chapter 7, nang sakupin ng Israel ang bayang Jericho, ito yung background, ano po? Ang utos ni Amang Yahweh kay Josue, lahat ng mga ginto, lahat ng mga pilak, lahat ng mga bagay na ito ay itatalaga sa templo. The rest, pwede na nilang kunin. Tandaan po natin, ang hindi pwedeng kunin na pinakasamsam ay ang anumang pilak at ginto. The rest, pwede mong kunin bilang samsam. Nang bumagsak po ang Jericho sa kamay ng Israelita, lahat po ng kayamanan doon ay kinuhang samsam ng mga Israelita. Pero may nangyari na hindi alinsunod sa utos ni Amang Yahweh. Kaya sabi ni Amang Yahweh dito sa verse 11, ang sabi niya, ang Israel ay nagkasala. Oo, kanilang sinalangsang din ang aking tipan. Yung tipan niya, na wag kukunin yung mga nakatalagang bagay. Aking tipan na aking inuutos sa kanila. Oo, sila'y kumuha rin sa itinalagang bagay at nagnakaw rin at nagbulaan din at sila'y naglagay din sa kanilang sariling daladalahan. Ouch! Now, sino ang pinagbibintangan dito? Ang bayang Israel. Pero ang bayang Israel ba ang nagkasala? Tingnan po natin. Dito sa verse 20, sabi niya, at sumagot si Akan. Si Akan ay yung may pagkakasala. Kay Yehoshua at sinabi, etong sinabi ni Akan, sa katotohanan ay nagkasala ako laban kay Amang Yahweh sa ama ng Israel. At ganito ang aking ginawa. Ito ang ginawa ni Akan. Na siyang ipinagkasala ng bayang Israel. Now, kung mapapansin ninyo, si Akan ang may kasalanan. Pero, ang sinabi ni Amang Yahweh na nagkasala ay ang bayang Israel. Kaya na nagbigay parusa si Amang Yahweh, hindi lang po sa sangbahayan ni Akan. Damay-damay po silang lahat dahil sila po'y isang bayan. Talasasin po natin, ano po? Kung sa isang bayan ay hindi natin tatanggalin at susupilin yung gumagawa ng kasalanan, ang buong bayan po, ay baka sabihin ni Amang Yahweh na nagkakasala. Dahil hindi natin sinasansala yung gumagawa ng kasalanan. Ibig sabihin, nakikiayon tayo sa gumagawa ng kasalanan.
Huwag naman sana. Kaya kung sa ating assembly, may kilala kayo at nakikita natin na gumagawa ng pagsalangsang at wala tayong sinasalita, kinukundi na natin, baka pagbintangan din tayo ni Amang Yahweh na ang kasalanan niya ay nagiging kasalanan din natin. Huwag naman sana. Ano po? Kaya ang sabi ni Akan dito sa verse 21, nang makita ko sa Samsam ang mainam na balabal na yaring Babylonia, ang 200 siklong pilak, ang 1 dila na ginto, at 50 siklo ang timbang. Anong ginawa niya? Ay akin ngang inimbot. Alam nyo, sometimes tayo, pag nakakakita tayo ng mga bagay na gusto natin, kinukuha po natin o talagang inaabot natin o pinipilit nating kamtin. At ito yung bagay na nagiging dahilan ng ating pagkalungi. Kumbaga sa English ay kumbaga sa kasabihan nginunguya natin ang hindi natin kayang lunukin. Inaabot natin ang hindi natin kayang abutin. Ibinubuhay natin ang hindi natin kayang tustusan. Ouch! Binibili natin ang hindi natin kayang bilhin. Ito po yung nagiging dahilan kung bakit hindi napapanuto ang ating buhay dahil mas marami ang ating ginagastos kaysa sa ating sinasahod. Anong kinalaman dito sa sinasabi? Dahil sa pag-iimbot. Sa pagbili na lang ng mga damit. Anong pagkakaiba ng... Anong tawag na doon, darling? Signature clothes at saka murang damit. Malaking pagbabago, ano po? Malaking pagkakaiba. Pero kapag naisuot na, itatanong ba ng mga makakasalamuha mo kung signature clothes ang iyong damit? O pareho lang? Alam po ninyo, tataas ko ang kamay ko, magmula po nang nasundan namin, mag-asawa, na mayroon palang murang damit, hindi namin maalalang mag-asawa kung kailan kami bumili ng mahal na damit. Ang pinakamahal na damit namin na nabili namin maaari sa panahon namin ngayon, $5 siguro pinakamahal na. At hindi ko na maalala kung kailan ako bumili ng damit, magmula ng ang aming panganay, ay nagpapalit ng kanyang wardrobe dahil sa kanyang pag-aaral. Hindi ko na maalala kung kailan ako bumili ng bagong damit. Pero may pagkakaiba ba? Wala po. Kaya tignan po ninyo ang inyong mga wardrobe sa inyong mga bahay. Maski hindi kayo siguro maglaba ng 1 buwan, meron kayong idadamit. Tignan nyo inyong mga sapatos sa inyong mga sapatusan. Araw-araw, pwede kayo magpalit. Tignan nyo mga bag doon sa inyong mga lalagyan ng mga bag. Hindi ninyo mauubos sa loob ng 1 linggo. Dahil sa ating pag-iimbot. Kaya kung minsan, kasasahod pa lang natin, ubos na at kailangan ng umutang. Ito yung nangyari kay Akan. Dahil sa kanyang pag-iimbot, nakalimutan niya ang salita ni Amang Yahweh. At dahil sa ating ding pag-iimbot, nakalimutan na natin ang salita ng ating rabay na makontento kapag tayo may makakain na at mayroon ng matutulugan. Nakalimutan natin na hindi sa dami ng pag-aari sa lupa ang magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Nakalimutan din natin yun. Bakit? Dahil sa pag-iimbot. Kaya anong sabi dito? Aking kinuha at narito nakukubli sa lupa sa gitna ng aking tolda at ang pilak ay nasa ilalim niyaon. Yung damit hindi po yung kasalanan ni Akan, pero nang makita niya yung ginto na kumikislap,
Yung pilak na kumikislap, inimbot po niya. At nakalimutan niya na ito'y nakatalaga sa bahay ni Amang Yahweh bilang handog sa pagbagsak ng Jericho. At dahil po sa nangyari, ito ang naging kaparusahan sa hindi pagsunod ni Akan sa salita ni Amang Yahweh at pinili ni Akan ang sanlibutan. In this time, ang ginto at ang pilak na kanyang inimbot. Now, tandaan po natin, lagi nating sinasabi, it is always greener on the other side. Pero ito pong sasabihin ko sa inyo, hindi lahat ng kumikinang ay ginto. At kung hindi ibibigay ni Amang Yahweh sa iyo, anuman po ang gawin po ninyo, hindi ito mangyayari sa inyo. Tandaan po natin, pag-iimbot ang naging dahilan kung bakit napalungi ang sangbahayan ni Akan. Anong nangyari? Verse 24. At kinuha ni Joshua at ng buong Israel na kasama niya si Akan na anak ni Zerah, ang pilak na pinag-imbot niya, ang balabal, ang dila na ginto, at ano pang idinagdag na kinuha? Ang kanyang mga anak na lalaki at babae, ang kanyang mga baka, ang kanyang mga asno, ang kanyang mga tupa, at ang kanyang tolda, at ang lahat niyang tinatangkilik. Ouch! Alam po ninyo, sa ating maling desisyon sa buhay, hindi lang po tayo ang apektado. Apektado ang ating buong pamilya. Dahil sa ginawa ni Akan, isinama po ang lahat niyang ari-arian kasama ang kanyang mga anak at sangbahayan. At anong ginawa sa kanila? Verse 25. At binato siya ng mga bato ng buong Israel at sinunog nila sila sa apoy at binato sila ng mga bato. Excuse me. Anong ginawa? Dahil ang kanilang kasalanan ay nagkasala sila sa salita ni Amang Yahweh, binagabag nila ang bayang Israel at binagabag nila. Dahil sa ginawa ni Akan na kanyang pag-iimbot. Binato po at sinunog ang sangbahayan ni Akan. Sasabihin po siguro natin, it is napakagrabe naman po yung parusa. Iba po ang parusa noon kapag pagsalangsang ng ama sa kanyang salita ang pinag-uusapan. Now, anong pinili ni Akan? Ang salita ng ama o ang sanlibutan? Na this time, ang ginto at pilak. Pinili po ni Akan ang ginto at pilak. Now, ilan pa kaya sa atin ang matutulad sa ginawa ni Akan kung ito'y gagamitin nating halimbawa din sa ating buhay, natutularan natin. Huwag naman po sana, huwag sanang ang ginto at pilak ang maging dahilan para talikuran natin ang salita ng Ama. Tandaan po ninyo, kung ang inyong tinatawag na promosyon sa trabaho, increase sa sweldo, mawawalan naman kayo ng panahon sa inyong mga anak, sa inyong mga mahal sa buhay, at higit sa lahat, mawawalan kayo ng panahon sa paglilingkod sa Ama. Wala po tayong tinag-iba sa ginawa ni Akan. Uulitin ko. Kung ang kagustuhan nating ma-promote sa ating trabaho, mag-increase o tumaas ang ating sahod, may isasakripisyo ang ating paglilingkod sa Ama. Wala po tayong pagkakaiba
sa ginawa ni Akan. Dahil ito po ang magiging dahilan na tayo ay tatalikod sa salita ng Ama at tayo din ay susunugin balang araw sa araw ng paghuhukom, katulad ng ginawa kay Akan. Kaya talasasin po natin, mga kapatid ko, ano po? Yung 2 tauhan na pinili ng rabbi kanina na ikwento para sa ating ikabubuti. Ito namang sumunod na kwento, wag sana nating tularan dahil ito'y para sa ating ikatutupok. Kaya mamili po tayo. Ang salita ng Ama o ang sanlibutan. Sana po ay magkaroon tayo ng maayos na kaisipan. Ano po? Sa aral na ibinibigay ng rabay. Sunod po na kwento. Ito naman ay magulang sa anak. Alin kaya ang pipiliin ng magulang na ito? Ang salita ni Amang Yahweh o ang kanyang mga anak? Now, kung mapapansin po natin, halos lahat ng anggulo kinuha ng rabay na maging ehemplo. Kanina, mga mahal sa buhay, yung ating tinubuang lupa. Sumunod, asawa sa mga anak. Ito naman ngayon, dagdag. Magulang sa anak. Alin ang mas matimbang? Mas matimbang ba yung pagmamahal natin sa ating mga anak? O mas matimbang ang salita ni Amang Yahweh? Tayo po yung mamimili. Ano po? Dito sa aklat ng Unang Samuel, chapter 2. Unang Samuel, chapter 2. Unang Samuel, chapter 2, verse 12. Ito yung kwento. Ngayon nga ang mga anak ni Eli, si Eli sa panahon na ito ay ang punong saserdote. Si Eli ay mula sa lahi ni Aaron na kapatid ni Moses. Ano po? Ang mga anak nga ni Eli ay mga hamak na lalaki at hindi nila nakikilala si Amang Yahweh. Pag sinabing hamak, walang kabuluhan. Pag sinabing hindi nakikilala, hindi binibigyang galang ang mga salita at mga alituntunin ni Amang Yahweh. Yun po ibig sabihin ng hamak at hindi nakikilala. Dahil kung nakikilala in literal, kilala nila si Amang Yahweh. Bakit? Saserdote yung kanilang ama. Ano po? So yung pagbabasa po dito ay hindi kilala, meaning hindi nila pinagpipitagan o iginagalang si Amang Yahweh o kinakatakutan man lamang. So meaning, sila ay mga anak na what? Walang pakinabang, walang kabuluhan. At ito'y alam ni Eli. Now, alam po ninyo, pag magulang ka po, at kilala natin ang ating mga anak, siyempre, now ang tanong, kukonsintihin ba natin ang ating mga anak sa kanilang mga mali? Kakastiguhin ba natin? Or bibigyan ng tinatawag na ehemplo sa buhay? Sa mga magulang po ito, ano po? Dahil ako rin magulang din. Binayaan ng ama ng 3 anak, kasama ng aking asawa. Ang tanong, alin ang pipiliin natin? Ito yung kwento. Verse 22. Si Eli nga ay totoong matanda na. At sa kanyang nababalitaan ang lahat ng ginagawa ng kanyang mga anak sa buong Israel. You see that? Balitado, alam ni Eli ang masamang gawa at karumal-dumal na gawa ng kanyang mga anak. Now, alam po ba ninyo kung sino ang mga anak, kung ano ang katungkulan ng mga anak ni Eli? Sila po ay binigyan ni Eli ng posisyon sa sangbahayan ni Amang Yahweh. Sila yung nangangalaga din sa paglilingkod. Mas mataas nga lang si Eli sa kanila dahil siya yung punong saserdote. Saserdote din yung 2 anak ni Eli.
See that? Si Eli ang nagbigay ng posisyon. Even after the fact na ganito yung ugali ng kanyang mga anak. Kung paanong sila'y sumisiping sa mga babae na naglilingkod sa pintuan ng tabernakulo ng kapisaran. Imagine ninyo. Sinisipingan nila yung mga babae saan? Sa tabi ng pintuan ng tabernakulo. Can you imagine that? Ang tabernakulo ni Amang Yahweh na siyang pinupuntahan ng kanyang banal na espiritu sa lupa noong panahon nila. Doon gumagawa ng kahalayan ang mga anak ni Eli. Na kung titingnan natin, sa panahon ni Eli dapat ang kabayaran at kaparusahan sa kasalanan ng kanyang mga anak, babatuhin hanggang sa mamatay. Pero may ginawa ba si Eli? Wala pong ginawa si Eli. Pinagsabihan ni Eli, mababasa natin. Pero pinagsabihan lang. That's it. Tayong mga magulang, kung alam natin na gano'n ang ugali ng ating mga anak, dapat bigyan natin sila ng kaukulang halimbawa para hindi na sila gagawa pa ng ganong pagsalansang. Pero hindi yun ang ginawa ni Eli. Kaya dahil sa ginawa ni Eli na pagkibit balikat sa karumal-dumal na gawa ng kanyang mga anak, eto yung kwento. Verse 27. At naparoon kay Eli ang isang lalaki ng ama. Etong sinabi mula kay Amang Yahweh. At sinabi sa kanya, ganito ang sabi ni Amang Yahweh sa iyo, Eli. Nagpakita ba ako ng hayag sa sangbahayan ng iyong ama? Nang sila'y nasa Ehipto sa pagkaalipin sa sangbahayan ni Faraon? Yes. Dahil kay Aaron. Mula kay Aaron ang lahi ni Eli. Pinili ko ba siya sa lahat ng mga lipin ng Israel upang maging saserdote ko? Yes. Pinili si Aaron. Upang maghandog sa aking dambana, upang magsandog ng kamangyan, at upang magsuot ng ipad sa harap ko? Yes. Ibinigay ko ba sa sangbahayan ng iyong ama ang lahat ng mga handog ng mga anak ni Israel? Yes. Bakit nga kayo'y tumututol sa aking hain at sa aking handog? Kaya't sinasabi ni Amang Yahweh ang ama ng Israel, verse 30. Aking sinabi nga na ang iyong sangbahayan, Eli, at ang sangbahayan ng iyong ama ay lalakad sa harap ko magpakailanman. That is the promise. Ngunit, sinasabi ko ngayon, sabi ni Amang Yahweh, malayo ka sa akin. Get away from me. Sapagkat yaong mga nagpaparangal sa akin ay aking pararangalin, at yaong mga humahamak sa akin ay mawawalan ng kabuluhan. Ouch. Dati-rati, ang pagkapili sa lahi ni Eli mula sa lahi ni Aaron ay isang karangalan. Pero ngayon sabi ni Amang Yahweh, ang pagpili sa lahi mo ay hindi natatawaging karangalan. Narito, sabi ni Amang Yahweh, ang araw ay dumarating na aking ihihiwalay ang iyong bisig at ang bisig ng iyong sangbahayan ng iyong ama upang huwag nang magkaroon ng matanda sa iyong sangbahayan. Ouch. Ano pong nangyari? Inihiwalay ang sangbahayan ni Akan at wala na daw tumanda pa sa sangbahayan ni Eli. Alam niyo po anong nangyari sa kwento? Namatay po sa isang araw na magkakasunod ang dalawang anak ni Eli at si Eli mismo sa araw na sinabi ni Amang Yahweh na mamamatay sila. And after that po, wala na pong sumunod na saserdote sa lahi ni Eli. Dahil sa kanilang pagsalangsang.
Now, imaginin po ninyo yung pagkakataon para maitama ni Eli ang kanyang pagkakamali sa kanyang mga anak. Sometimes, alam po ninyo, mayroon po tayong masasabing anak na pwedeng iligtas. At may mga darating siguro. No, hindi ko alam. We pray, wag naman sana. Na maski anuman po yung gawin po natin, si Amang Yahweh lamang po yung makapagsasalita. Pero may mga darating na kwento na katulad ng mga anak ni Eli na hindi na po maililigtas dahil sa kanilang karumal-dumal na gawa. Dahil yung ginawa po ng mga anak ni Eli, word po para patayin sila sa kanilang hindi paggalang sa sanktuaryo ni Amang Yahweh. Pero hinayaan po sila ni Eli na mabuhay. Dito po natin makikita yung pagmamahal ng isang ama sa kanyang mga anak. Ang pagmamahal ng magulang sa kanyang mga anak ay higit kaysa sa pagmamahal at pagpapala ni Amang Yahweh. Tayo po yung mamimili. Ano po? Tayo po yung mamimili. Sunod. Ito namang sumunod na kwento, pagmamahal sa asawa. Ayan. Wala na kayo masasalita pa, sabi ng rabbi. Kayamanan, mga anak, asawa, mga mahal sa buhay. So wala na tayong mapipili pa para tayo ay magsabi na hindi natin kayang ihiwalay. Ang tanong, kaya ba nating ihiwalay? Itong sumunod na kwento ay asawa naman yung pinag-uusapan. Now, alin ang pipiliin mo? Ang asawa mo o ang salita ni Amang Yahweh? Tanong po natin sa sarili natin. Mas mahalaga ba ang asawa natin kaysa sa ating ama at sa ating paglilingkod sa kanya? Mas mahalaga ba yung anong tawag dito? Ma-appease natin, ma-please natin. Ano masalita ng English sa ma-please? Yung ma-please natin ang ating mga asawa. Yung matuwa sa atin ang ating mga asawa. Pero may sasakripisyo naman natin ang ating paglilingkod. Talasasin po ninyo mga asawa kung hanggang saan ang masasabi ninyong I love you sa inyong mga asawa kung ang pinag-uusapan na rito ang paglilingkod kay Amang Yahweh. Unang Hari, chapter 11. Now, ito po ay kwento ng isang hari na pinili ng ama na maging hari. Pero, at the end of the day, iba po ang kanyang pinili. Unang Hari, chapter 11, verse 1. Sabi ng asawa ko, si Solomon daw. Tingnan natin kung si Solomon. Ang Haring Solomon nga ay sumisinta sa maraming babaeng taga-ibang lupa na pati sa anak ni Faraon. Mga babaeng Moabita, Amonita, Edomia, Sidonia at Hitea. Sa mga bansa na sinabi ni Amang Yahweh sa mga anak ni Israel, huwag kayong makikihalo sa kanila o sila man ay makikihalo sa inyo. Bakit? Sapagkat walang pagsalang kanilang ililigaw ang inyong mga puso sa pagsunod sa kanilang mga imahi o mga Diyos. At dito ay nasabid Solomon sa kanyang pagsinta. Ang kautusan po ni Amang Yahweh, huwag kayong magsisipag-asawa sa mga babaeng dakalupa na ganito dahil kayo ay kanilang iguguyo para kayo'y tumalikod sa akin. Huwag kayong mag-aasawa sa kanila. Pero ito ba'y ginawa ni Solomon? Di po. Tumalikod po si Solomon sa salitang ito ng ama. At dahil dito, anong nangyari? Verse 4. Ito yung kwento. Sapagkat nangyari nang si Solomon ay matanda na. Ayan. Alam ninyo, kanina kay Eli,
Nang matanda na si Eli, ayan. Naman, nang matanda na si Solomon, alam po niyo ibig sabihin ng pagtanda? Yung tayo po'y naging kampante na sa buhay. Yung bang kontento na tayo na sabi natin, malalaki na yung mga anak ko, matanda na ako, alam na nila ang kanilang mga ugali. Yung aking mga asawa, alam na nila ugali ko. Hindi na nila ako, kumbaga igagalang na ako ng aking mga asawa. Alam niyo po ba na ganito rin ang ating pananampalataya kapag tayo po'y tumagal na sa pananampalataya at tayo'y maging kampante na rin? Yung bang sasabihin natin, hindi ko na kailangan pumunta pa ng asimblya. Alam ko na yung mga sasabihin ng pastor. Hindi ko kailangan mag-Bible study. Alam ko na yung mga sasabihin niya. Alam po nyo kapag tayo po'y naging kumpiyansa, yung bang tayo ay kontento na sa ating pananampalataya, sinabi na natin hindi na natin kailangan pang lumago dahil tayo po'y malago na. Doon po pumapasok yung sinasabi nating unti-unti na pagkalimot. Huwag naman sana. Dahil nangyari ang sinasabing pagsalangsang ni Solomon nang siya po'y matanda na. Nang nangyari, ay iniligaw ng kanyang mga asawa ang kanyang puso sa mga imahe ng kanyang asawa. At ang kanyang puso ay hindi naging sakdal kay amang Yahweh niyang Elohim na gaya ng puso ni David na kanyang ama. Hindi po nagawa ni Solomon ang ginawa ng kanyang amang si David. Bagamat si David po ay marami ding asawa, pero hindi po tumalikod si Haring David kay amang Yahweh dahil sa kanyang mga asawa. Pero si Solomon po, siya po ay tumalikod dahil sa kanyang mga asawa. Bakit? Verse 5. Sapagkat si Solomon ay sumunod kay Astaroth, Diyos ng mga Sidonyo, kay Milcom, na karumal-dumal ng mga Amonita. At gumawa si Solomon ng masama sa paningin ni amang Yahweh, at hindi sumunod na lubos kay amang Yahweh na gaya ni David na kanyang ama. Ipinagtayo ni Solomon si Kimos sa mataas na dako, si Mulok na kasuklam-suklam na mga amon. Ito lahat ay ginawa ni Solomon dahil sa kanyang mga asawa. Dahil sa kanilang mga tinatawag na kapritsyo ng kanyang mga asawa. Imaginin po ninyo. Verse 9. At ang Elohim ay nagalit kay Solomon dahil sa ang kanyang puso ay humiwalay kay Yahweh niyang ama. At nagpakita si amang Yahweh kay Solomon. How many times? Twice. 2 beses. Para ipaalala at ipamukha kay Solomon ang ginagawa niyang pagsalangsang para sana baguhin ni Solomon ang kanyang masamang gawa. Pero binago po ba ni Solomon? Even after nagpakita po si amang Yahweh ng 2 beses? Hindi po. Hindi po binago ni Solomon ang kanyang gawa. Patuloy po siyang sumunod sa mga kapritso ng kanyang mga asawa. Siya po'y sumamba sa mga ribulto na siyang kinasusuklaman ni amang Yahweh. At wala po kayong mababasa na nagbalik loob si Solomon bago po siya namatay. Mas pinili po ni Solomon ang kanyang mga asawa, ito yung sanlibutan, kaysa sa salita ni amang Yahweh. Now, gaano natin kamahal ang ating mga asawa, mga kapatid ko, para talikuran natin ang paglilingkod kay amang Yahweh. Pagsasabihin ng ating mga asawa ko, tayo mag-shopping. Pero araw ng Sabado, asawa ko, ay, i-shopping mo ako. Gusto kong bumili. O, may pupuntahan tayo, darling. Pero araw ng pagsamba, may pupuntahan tayo. Gaano natin kamahal ang ating mga asawa sa kanilang mga kapritsyo? Now, especially, wag naman sana
Especially kapag ang mga asawa po natin ay hindi nananampalataya kay Amang Yahweh. Na katulad nung panahon ni Solomon. Dahil mahal natin ang ating asawa, kung saan tayo dalhin, ganun na lang tayo, oo na lang tayo ng oo. Bagamat alam natin na ito ay taliwas sa kautusan at salita ni Amang Yahweh. At taliwas sa ating pananampalataya na ipinamana ng ating rabay sa iyo. Oo ka na lang ba ng oo? Abay kapatid ko, huwag naman sana. Dahil ibig sabihin, mas mahal mo ang asawa mo kaysa sa salita ni Amang Yahweh na ibinigay niya sa iyo at ipinaunawa. Mamili ka kapatid ko. Dahil huwag mo sanang gayahin si Solomon na mas pinili niya ang kanyang mga asawa. Ano po? Sumunod. Meron pa bang susunod? Eto, sumunod natin. Kung meron pa. Dito naman, punta naman tayo sa Bagong Tipan. Ayan. Bagong Tipan tayo. Ito ay kwento naman ng isang lingkod. Pero siya ay tumalikod. Ito ay kwento ni Saul sa kanyang lingkod na si Dimas. Pangalawang Timoteo, chapter 4, verse 10. Nung sabi niya rito, ito ay lingkod ni Solomon, ay ni Saul, ano po? Pero siya ay tumalikod. Alam niyo kung bakit tumalikod? Ang lingkod na si Dimas, ito ang kwento ni Saul. Pangalawang Timoteo, chapter 4, verse 10. Sabi niya rito, sapagkat ako'y pinabayaan ni Dimas. Bakit? Palibhasa'y iniibig niya ang sanlibutang ito. Nung una po ay tapat na lingkod si Dimas. Tagasunod ng rabay. Tagasunod ni Saul. Pero nang nagtagal po, tinalikuran din ni Dimas ang pananampalataya ng rabay. Tinalikuran niya ang aral ni Saul. Bakit? Dahil, anong sabi ni Saul? Sa pag-ibig niya sa sanlibutan. Gawa ng sanlibutan, ugali ng sanlibutan, kasayahan ng sanlibutan, buhay ng sanlibutan, ilista po niyo yung lahat. Kapag ito'y makasanlibutan, yun ay mas pinili ni Dimas. Now, ilan sa atin ang matutulad kay Dimas? Ilan sa atin ang matutulad kay Solomon? Ilan sa atin ang matutulad kay Eli? Ilan sa atin ang matutulad kay Akan? Huwag naman po sana. Ano po? Sana tayo ay matulad kay Moses. Sana tayo ay matulad kay Abraham na ibinilang sa atin ang katwiran dahil sa ating pananampalataya. Mamimili po tayo mga kapatid ko, ano po? Sabi nga ni Moses nang siya po'y malapit ng mamatay, bayang Israel, sabi niya, piliin niyo ang buhay. Bakit kayo mamamatay? Yun po sabi ni Moses. Kaya sasabihin ko din sa inyo ang sinasabi ng rabay. Mga nananampalataya sa ating rabay Yeshua HaMashiach, piliin ninyo ang salita ng Ama. Huwag ang sanlibutan. Bakit kayo mamamatay? Bakit kayo susunugin sa apoy balang araw? Kaya sabi po niya rito sa aklat ng Marcos, eto, Marcos chapter 10. Now, hayaan naman natin ang rabay mismo ang magsalita na galing sa kanyang bibig, ang kwento na kanyang sasalitain sa atin. Marcos chapter 10 verse 17. Ito po sabi sa kwento. Habang ang rabay ay naglalakad, kwento na ito ng rabay habang ang rabay ay naglalakad, ay merong isang tumatakbong lumapit sa kanya. Habang siya naglalakad, hinabol siya ng isang lalaki. Anong sabi niya? Lumuhod at siya ay nagtanong. So nang naabutan niya, imagine yung kwento. So naglalakad na ang rabay, and then may humahabol. Isang binatang lalaki at
pagkahabol niya sa rabay, lumuhod sa harapan niya at sinabi, "Mabuting rabay." Anong sabi niya sa rabay? "Mabuting rabay. Ano ang aking gagawin upang ako'y magmana ng buhay na walang hanggan?" See? Kaya pala siya humahabol dahil napakahalaga ng kanyang tanong. Iniwanan niya ang kanyang gawa nang mabalitaan niya na dumadaan ang rabay, kaya iniwan niya tumatakbo. Di ba ganun din po sa tayo? Naiiwanan natin ang ating mga ginagawa kapag may aral na ang rabay. Parang ito'y dumadaan sa ating mga pandinig. At ito'y kapag nakadaan na, hindi mo na mahahabol kung hindi ka magbibigay ng iyong panahon. Kaya kung ano man po yung ginagawa po ninyo, sana matuto tayong makinig sa aral po ng rabay. Kaya anong sabi ng binata? "Mabuting rabay, ano ang aking gagawin para ako'y magkaroon ng buhay na walang hanggan?" Sa kwento, sinabi ng rabay ang mga dapat niyang gawin. Gawin mo yung mga utos. Ang sabi pa ng binata, ano-ano po? O sinabi ng rabay yung mga utos. Mahalin mong yung kapwa, huwag kang magnanakaw. Lahat ng utos na sinalita ng rabay, anong sinabi ng binata? Nagawa ko na po itong lahat. Anong sabi ng rabay? Mabuti. Pero kung gusto mong maging ganap, now ito yung dagdag ng rabay. Kung gusto daw nating maging ganap, verse 21, "Isang bagay ang kulang sa iyo," sabi ng rabay. "Yumaon ka, ipagbili mo ang lahat mong tinatangkilik, ibigay mo sa dukha, at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit, at pumarito ka, at sumunod ka sa akin." Now, yun po yung idaragdag ng rabay. Kung gusto mong maging ganap, ipagbili mo ang iyong mga ari-arian, ibigay mo sa mga mahihirap, at ito naman yung pangako, magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. And then, sabi niya, pumarito ka at sumunod ka sa akin. Now, kaya ba nating iwan ang ating kayamanan para sa rabay? Kaya ba nating iwan yung ating napakataas na posisyon para sa rabay? Kaya ba nating iwan ang ating mga tinatangkilik para sa rabay? Ano nang nangyari? Verse 22, "Datapwat siya ay nahapis sa sinabi ng rabay, at siya ay yumaong namamanglaw." Siya po ay malungkot. Bakit? Sapagkat siya ay isang may maraming mga pag-aari. Siya po ay mayaman. Kaya dito lumabas ang sinabi ng rabay na mas mabuti pa daw na pumasok sa butas ng karayom ang kamelyo kaysa sa isang mayaman na pumasok sa kaharian ng Ama. Bakit? Dahil sa isang mayaman ay mas pinahahalagahan nila ang kanilang kayamanan for all. Hindi po maaatim ng mayaman na iwan ang kanyang tinatangkilik para sa rabay. Huwag naman po sana sa atin mangyari, mga kapatid ko, na dahil sa kagustuhan nating yumaman, kung sa kagustuhan nating yumaman, tinatalikuran na natin ang rabay, nakakalimutan na natin ang rabay, how much more kung tayo'y mayaman na? Sa kagustuhan pa lang nating yumaman, nakakalimutan na natin ang ating paglilingkod. Di lalo na kapag mayaman na tayo, lalo na nating hindi maalala ang rabay. Baka tayo mismo ang magsabi, sa katulad nung sinabi ng salita doon sa awit. Baka pag ako'y yumaman, sabi ni Haring David, makalimutan kita
at sabihin ko sa sarili ko, sino si Yahweh? See that? Kung tayo nga na gusto nating yumaman, makakalimutan na natin siya, di lalo na kapag mayaman na. Kaya tandaan po natin, ano po? Sa anumang kagustuhan nating yumaman, kung hindi ito ibibigay ng Ama ay na, sinasabi ko sa inyo, gawin nyo mang gabi ang araw at gawin nyong araw ang gabi, hindi po mangyayari sa inyo dahil hindi kagustuhan ng Ama. Kaya huwag nyo pong pilitin. Dahil baka sa kapipilit ninyo, pumayag ang Ama na maging dahilan ng inyong pagkawala. Huwag naman sana. Huwag naman sana. Ano po? Lucas chapter 12 verse 15. Ito, ang sabi pa ng rabay. Sa mga naghahangad yumaman at sa mga mayayaman, ito. Chapter 12 verse 15. Kapag inaalok kayo ng inyong mga boss, pag may nagsasalita sa inyo na may magandang negosyo, na kayo ay magtatrabaho naman ng 18 hours a day, halos wala na kayong tulog. Pag may magsabi sa inyo na magnegosyo rito, madaling yumaman dito, abay, mga kapatid ko, ang nagnanais yumaman ng madalian, ito ay walang kabuluhan. Tandaan po ninyo, mali po ang gusto nyong pagyaman. Chapter 12 verse 15 ng aklat ng mga Lucas. Ito sabi po ng ating rabay. At sinabi sa kanila ng rabay, mangagmasid kayo at kayo'y mag-ingat sa lahat ng kasakiman. Baka sa inyong kagustuhang yumaman, kayo ay maging sakim o magkaroon ng pag-iimbot katulad ng ginawa ni Akan. Bakit? Dahil ang buhay ng tao, sabi niya, ay hindi sa kasaganaan ng mga bagay na tinatangkilik niya. Itong lagi nating tatandaan. Walang kinalaman ang ating buhay na walang hanggan kung gaano karami ang ating mga naipundar dito sa lupa. Wala pong kinalaman yun. Wala pong kinalaman kung gaano kataas ang ating posisyon sa ating trabaho. CEO, COO, whatever that OO is. Hindi po, yun, nasusukat ang buhay na walang hanggan. Wala po sa dami ng mga sasakyan. Wala po sa dami ng mansyon. Ang buhay na walang hanggan. Wala po sa dami ng pera sa bangko. Kaya talasasin po ninyong sinasabi ng rabay, hindi sa dami ng tinatangkilik ang buhay ng tao. Ano po? Mateo chapter 16, ito pa, dagdag pa natin. Mateo chapter 16, verse 24. Ito, ang rabay uli nagsasalita. Talasasin po natin, ano po? Chapter 16, verse 24. Nang magkagayoy, sinabi ng ating Rabbi Yeshua sa kanyang mga alagad, kung ang sino mang tao ay ibig sumunod sa akin, ay itanggi ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang pamatok, at sumunod sa akin. Sapagkat ang sino mang mag-ibig iligtas ang kanyang buhay, ay mawawalan nito. At ang sino mang mawalan ng kanyang buhay dahil sa akin, ay makasusumpong niyaon. Sapagkat ano ang pakikinabangan ng tao kung makamtan niya ang buong sanlibutan? Ayan. Magtrabaho kayo for 24/7. 24 hours, 7 days a week. Gawin ninyong araw ang gabi. Kumbaga sa Ilocano, pati tumong mo, isakad mo. Bumanang kalaen. Para kayo yumaman, gagawin mo ang lahat. Makamtan mo ang sanlibutan, gagawin mo. Pero ang tanong, ano ang pakikinabangan mo kung makakamtan mo ang sanlibutan at mawawala naman ang iyong kaluluwa?
O ano ang ibibigay ng tao na katumbas ng kanyang buhay? Abay kapatid ko, wag naman sana. Sabi ko nga sa atin, yung kagustuhan natin na yumaman, yung kagustuhan natin na makamit yung mga bagay na nakikita natin sa ating paligid. Yung kagustuhan natin na maranasan ng buhay na mayaman. Yung matikman, yung mga gusto mong matikman. Maisuot ang gusto mong maisuot. Mabiling mga alahas na gusto mong maging alahas. Masakyan ang mga gusto mong masakyan ng mga sasakyan. Abay kapatid ko, hindi ito ang panuntunan ng rabay sa buhay. Alam po ninyo, bibigyan ko kayo ng ehemplo. Ang amin po mga sasakyan dito sa Amerika ay puro po mga luma. Lalo na po yung sakyan ng asawa ko. Nung pong na-disgrasya po kami at anong tawag dito? Na total loss po yung sakyan niya, sasakyan niya dahil yung sakyan na disgrasya. Tinanong ko po siya, napahapyaw, kung gusto niyang magkasasakyan na bago o yung lumang sasakyan. Kung bago, sabi ko, magbabayad tayo ng monthly dahil ating huhulugan. Pero kung luma, sabi ko, baka may mapili tayong cash, wala na tayong babayaran pa. Na huhulug-hulugan. Ha? Yung nabili po namin, mayroon pang damage sa sa tagiliran. Binili po namin ng 3,500. 2011. Pero maganda pa rin ang takbo. At kahit pa paano marunong ang asawa ko na masinop sa buhay. Kaysa naman magkaroon nga siya ng sasakyan, bago, kumikislap-kislap, push button lahat, may utang naman. Kaysa doon sa mayroon ngang UP na sasakyan, tumutulo na nga langis kung minsan, pero umaandar pa naman. Pareho lang kung titignan. Dahil pupunta naman siya sa pwede naming puntahan. Ang sinasabi ko, huwag po nating nguyain ang hindi po natin marulunok. Dahil baka po tayo mabulunan. Makontento po tayo sa buhay. Dahil hindi po nasusukat, sa dami ng sasakyan o sa itsura ng sasakyan, yung buhay na walang hanggan. Sana po nakuha po natin ang aral ng rabay. Ano po? Idagdag pa natin. Mateo chapter 10 verse 36. Mateo uli. Ano po? Mateo chapter 10 verse 36. Ito pa dagdag ng rabay. Ang magiging kaaway ng tao ay ang kanya ring sariling kasambahay. Darating daw ang panahon na ang mga tao'y magiging kaaway ng kanyang sariling kasambahay. Ikaw na nananampalataya at pakinggan mo ito, sabi ng rabay. Ang magiging kaaway mo ay ang iyong sariling kasambahay. Bakit? 37. Ang umiibig sa ama o sa ina ng higit kaysa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Narinig po natin. Ang umiibig sa ama o ina ng higit sa akin, sabi ng rabay, hindi karapat-dapat sa akin. Ang umiibig sa anak na lalaki o anak na babae ng higit kaysa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Nakita po natin ito kay Eli, nang mas higit na minahal ni Eli ang kanyang mga anak kaysa sa ating amang Yahweh. Nakita po natin ito kay Solomon, na mas higit na minahal ni Solomon ang kanyang asawa kaysa sa salita ni amang Yahweh. So tignan po natin na at the end of the day ay kaya nating gawin ang ipinapagawa ng rabay. Dahil sayang po yung ating pananampalataya kung mas hihigitan natin ang pagmamahal sa ating mga nakikita sa ating kapaligiran, ang sanlibutan, ang ating mga magulang, ang ating mga anak, ang ating mga anik-anik sa buhay. Huwag naman sana. Verse 38, ang hindi nagpapasan ng kanyang pamatok at sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin.
Ito po yung sakripisyo ng isang nananampalataya. Yung kayanin natin na talikuran ang ating mga mahal sa buhay kung ang pag-uusapan na ay ang salita ng Ama. Ito ang sakripisyo at pamatok ng isang nananampalataya kung kaya nating talikuran ang buhay ng sanlibutan sa salita ng Ama. Talasasin po natin, ano po? Kaya sabi niya dito sa unang Timoteo, chapter 6, verse 8. Ito. Unang Timoteo, chapter 6, verse 8. Chapter 6, verse 8. Ngunit kung tayo ay may pagkain at pananamit, ay masisiyahan na tayo doon. Napakasimple po, ano po? Kung tayo lamang daw po ay makukontento na kapag tayo ay mayroon ng pagkain at mayroon ng damit, that is more than enough. Napakadali po ang pagdedesisyon. Pero kung ang hinihingi po natin ay more than this, napakahirap po sa atin. Maalala ko na naman yung sabi ng ating anak na si Joanna kanina. Ngayon, alam na niya kung paano pahalagahan ang pagpapala ng Ama. Na ngayon lang niya naunawaan na ito pala ay sobra-sobra. Alam po niyo, sakalang po natin mauunawaan ang pagpapala ng Ama kapag nakita po natin yung tinatawag na aral na ibinibigay ng Rabbi. I pray na kung naririnig pa po ninyong aral kung ito, hindi pa po huli ang lahat. Meaning, pwede pa pong baguhin ang ating mga maling desisyon sa buhay. Kaya sabi ng ating apostol, kung tayo ay mayroon ng pagkain at damit, tayo na dapat ay masiyahan. Bakit? Kapag hindi tayo nasiyahan sa ating mga ibinigay ng pagpapala ng Ama at sumikdo yung salitang pag-iimbot, yung salitang tayo ay magnasa sa sobrang hindi naman natin kailangan, dahil sa mga nagsisipagnasang yumaman, ayan, ay nangahuhulog sa tukso at sa silo at sa maraming mga pitang hangal at nakasasama sa kagustuhan nating yumaman. Sabi ko nga sa inyo, marami tayong isasakripisyo para makuha lang natin yung gusto natin. Makamtan lang natin ang mga gusto nating mga anik-anik sa buhay. Hindi ito yung importante. Pero nakalimutan natin dahil sa ating pag-iimbot. Nakalimutan natin. Ano po? Nakalimutan natin na siyang naglulubog sa mga tao sa kapahamakan at kamatayan. Sana huwag dumating yung kamatayan, kapahamakan lang at matuto na tayo before it's too late. Alam po ninyo, hindi nagkulang ang Rabbi sa pagpapaaral, sa bibigyan ng aral sa atin. Hindi po nagkulang ang Rabbi. Hindi po nagkulang ang Rabbi. Sapagkat, verse 10, ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Hindi ang kayamanan ng ugat, kundi ang pag-ibig sa kayamanan, yung pag-iimbot sa kayamanang hindi naman sa iyo. Yun ang gusto nating kunin sa pagpapayaman. Sabi ko nga sa inyo, lagi kong ulitin, kung hindi ibibigay ni Amang Yahweh sa iyo, hindi mo makukuha kahit anong gawin mo. Kaya wag mong pilitin, dahil ito'y makakasira sa iyo. Dahil sa pagnanasa ng iba ay nangasinsay sa pananampalataya. Ito ba ay bago? No! Nangyari na ito 2,000 years ago sa panahon ni Timoteo at panahon ni Saul. Marami bang mga nakawala? Yes! Marami nang nakawala sa pananampalataya dahil sa kagustuhan nilang yumaman. Panahon ni Timoteo 2,000 years ago. At nakita natin sa ating panahon at sa mga nauna sa atin, marami nang nawala sa pananampalataya for my 25 years of preaching. Sa aking 25 years na pagiging pastor, marami na akong nakita na napalungi dahil sa kagustuhan nilang yumaman.
nangawala sa pananampalataya. Huwag nyo sanang ibilang ang ating mga sarili doon sa mga nangawala dahil sa hindi natin pagkatuto sa aral. Wala pong silbi ang aral ng rabay kung wala po kayong natututunan. Wala pong silbi ang inyong pakikinig kung wala naman po kayong naririnig. Meaning, hindi kayo nakatune in sa aral ng rabay. Sayang po ang aral na ibinigay ng rabay kung wala tayong matututunan. Ha? Sayang yung oras mo, kapatid ko, for 90 minutes. Kaya sabi niya, nangasinsay sa pananampalataya at tinuhog ang kanilang sarili ng maraming mga kalumbayan. Ikaw daw, kapatid ko, ang kumuha ng bato na ipinukpok mo sa iyong ulo. Ikaw ang gumawa ng sarili mong higaan. Nakahiga ka na sa kutsyon, pumunta ka pa sa semento. Pero kapag naririnig mo ito, kapatid ko, umiyak ka. Kung iiyak ka, well and good. Pero kapag naririnig mo ito, meaning, bababago mo pa ang buhay mo at the end of the day. Matuto tayo sa aral ng rabay. And I pray na kapag tayo ay nakatayo uli, tayo ay mas magiging malakas sa pananampalataya at alam ko, makikita ng rabay ang pagsisisi mo sa nagawa mong pagkakamali at makikita ng rabay yung pagpupursigi mo. Alam ko isang araw, itataas ka uli ng rabay. At alam ko, at that day, mas matutuwa ka sa pagpapala na ihahanda ng rabay sa iyo balang araw. Lucas chapter 14 verse 33. Malapit na po tayo. Ano po? Konti na lang. Pagtiisan niyo po ko ng konti. Pagtiisan natin ng rabay. Konti na lang. Lucas chapter 14 verse 33. Ito. Dagdag ng rabay. 14:33. Kaya nga ang sino man sa inyo na hindi tumanggi sa lahat niyang tinatangkilik ay di maaaring maging alagad ko. Again, inuulit niya. Kung hindi natin tatanggihan ang lahat ng ating tinatangkilik kasama ang mga mahal sa buhay, meaning kung sila yung uunahin natin bago ang rabay, hindi tayo pwedeng maging alagad ng rabay. Hindi tayo pwedeng manampalataya. Sayang ang pananampalataya po natin. Nagpapagod lang po tayo. Kung at the end of the day, isasakripisyo po natin ang ating pananampalataya, nagpapagod lang po tayo. Kaya, I pray, bilang kapatid po nyo at pastor, matuto po tayo sa aral ng rabay. Baguhin po natin ang ating mga pananaw sa buhay. Ano po? Mateo chapter 19 verse 27. Dito na po magtatapos ang ating aral. Mateo 19 verse 27. Ito po ang sinabi ng isang alagad sa ating rabay. 19:27. Nang magkagayoy sumagot si Pedro na sinabi sa kanya, Rabay, narito, iniwan namin ang lahat at sumunod sa iyo. Ano nga baga ang kakamtin namin? Nung sabi ni Pedro, Rabay, iniwan namin ang lahat. Si Pedro at ang kanyang mga kasamang mga fisherman ay naghahanap buhay para sa kanilang mga mahal sa buhay. Lalo na si Pedro, may biyanan at anak na binubuhay. At siya ay nangingisda para sa kanila. May biyanan at anak si Pedro. Kaya tandaan po natin, patay na yung asawa ni Pedro dito ayon sa kwento. May biyanan at anak si Pedro. Pero iniwan ni Pedro ang kanyang pamilya para sumunod sa rabay. Ganon din yung kanyang mga kasamang mga alagad. Kaya sabi ni Pedro, Rabay, paano kami, sabi ni Pedro, iniwan namin ang lahat at sumunod sa iyo. Ano ang kakampin namin balang araw? Ito ang sinabi ng ating rabay. Sa mga may prohibition o may
agam-agam. Kung kaya ba nating isakripisyo, ama, kailangan nating isakripisyo para sa rabay, ano ang mangyayari sa atin? Ito ang sabi ng rabay. 28. At sinabi ng Rabbi Yeshua sa kanila, katotohanang sinasabi ko sa inyo, na kayong nagsisisunod sa akin sa pagbabagong lahi. Now, kailan yung pagbabagong lahi? Kapag ang katawang ito ay mapapalitan ng katawang hindi masisira. Meaning sa buhay na walang hanggan, sa pagbabagong lahi, sabi ni ating Rabbi Yeshua. Pagkauupo ng anak ng tao sa luklukan ng kanyang kaluwalhatian, pag ako'y nakaupo na sa aking trono, sabi ng Rabay, kayo naman, sabi ng ating Rabay, ay magsusiupo sa 12 luklukan upang magsihukom sa 12 angkan ng bayang Israel. Can you imagine that? Dahil sa ginawa ni na Pedro, na pagsunod sa Rabay, iniwanan nila ang lahat. Sabi ng Rabay, sa pagpapalit ng lahi, kayong 12 ang huhusga sa 12 lahi. Kayo ay uupo sa 12 luklukan. Mayroon silang pangalan sa kalangitan kasama ng kanilang mga upuan. That is the reward. That is the promise to them. Yun ang ipinangako ng Rabay sa kanila. Dahil sa pag-iwan nila sa kanilang mga mahal sa buhay, dahil sa Rabay. 29. Ang bawat mag-iwan ng mga bahay o mga kapatid na lalaki o mga kapatid na babae o ama o ina o asawa o mga anak o mga lupa. Ayan. Kapag ito daw po'y hindi natin pinahalagahan, at mas pinahalagahan natin ang ating Rabay, ama, ina, kapatid na lalaki, kapatid na babae, asawa, anak na lalaki, anak na babae, mga lupa, meaning mga ari-arian. Kapag iniwan natin daw itong mga to, dahil sa aking pangalan, for our Rabbi's name's sake, sa pagsunod natin sa ating Rabbi Yeshua HaMashiach, ay tatanggap ng tig-100 at magsisipagmana ng walang hanggang buhay. Hallelujah! 100 daw ang kapalit ng ating magulang. 100 daw ang kapalit ng ating mga anak. Ganito karami ang pagpapala ng mga mag-iiwan sa lahat. Susunod lamang sa salita ng Rabay. At ano pa? Yung pangako na magmamana ng walang hanggang buhay. Ito yung ating inaasam balang araw. Ito ang ipinangako sa atin nung tayo manampalataya. At ito ay muling ipinapangako ng Rabay na ang sino mang mag-iwan sa sanlibutan at mas palagahan ang aral ng Ama na siyang ipinapangaral ng ating Rabay sa oras na ito, ay tatawaging lingkod ng Rabay at magmamana ng buhay na walang hanggan. Hallelujah, Rabbi Yeshua. Salamat sa aral at salamat muli sa pagsasabi sa aming pangako na balang araw kami ay magmamana ng buhay na walang hanggan. At sana, Rabbi Yeshua, kami ay maging karapat-dapat na tumanggap ng iyong pagpapala. At kami sana ay makatugon sa hamon ng aming buhay na kami ay makakapamili kapag dumating yung araw na kami mamimili between sa salita ng Ama at sa sanlibutan. Sa aming asawa, mga anak, mga magulang, mga mahal sa buhay at mga ari-arian at mga anik-anik sa buhay. Mapili sana namin aming Rabbi Yeshua ang iyong salita at ang pananampalataya na ibinigay mo sa amin dahil ikaw ay namatay sa tulos dahil sa aming mga kasalanan. Purihin ang mangyawing napakadakilang pangalan. Purihin ka aming Rabbi Yeshua sa iyong aral na ibinigay sa amin. Hallelujah. Mga kapatid ko,
Ito po ang aral ng Rabbi. And I pray na tayo po ay may natutunan at sana lalong nagpatatag ng ating mga pananampalataya. Salamat po sa inyong lahat mga kapatid. Purihin ang ating Amang Yahweh at purihin ang ating Rabbi, Yeshua HaMashiach. Salamat po and Shalom. Hallelujah. Hallelujah. Okay, it's Friday in the room.